So ayun, magandang buhay sa ating lahat mga idol. At bago tayo magsimula dito sa aking Hibiscus ay shoutout ko muna ang club ng TBS, Tarlac Bonsai Society. Mga idol, maraming salamat sa pag-invite nyo sa PBSI Bulacan Chapter at napakasarap ng inyong paanyaya. Hindi lang sa pagkain, pati sa aruga na nakita namin dyan. So grabe yung effort na binibigay nyo talaga na kahit hindi man sa inyong puno, yung pagtulong nyo talaga sa kapwa nyo magbubonsai, nakita namin. So gagayahin namin yan at kung sakali mag-show kami, ay yun yung magiging guide namin na kagaya ng ginagawa nyo sa ibang club. So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyo. So itong hibiscus na to ay 15 years old bonsai na. After ng aspak, kinatba ko siya. So nireset ko talaga, totally reset. Walang tinira na mga tertiary fourth generation. So kaya ako siya ginawa yung time na yon dahil unang-una wala masyadong space yung ating paddings. Then sobrang taas at sobrang lapad niya. At hindi pa ako nagka-cutback ng mga time na yun ng sagad. Talagang, kumbaga, nahihinayang din ako na pwede naman talagang gano'n. Kaso nga lang, unti-unti ko nakikita na di-develop yung puno na habang nag-aaral tayo, nakita natin yung mga sanga natin na wala talagang mga cutback, tuloy-tuloy na para siyang spaghetti tanawin, di ba? Ngayon, medyo umiksi na siya at nag-compact na yung ating mga from primary, secondary hanggang tertiary. So yung fourth generation, yun ngayon yung gagawin natin sa puno na to, na hindi ako kagad nagpa-twigs. So pina-wild ko muna, and then ang ginagawa ko ngayon dito ay pinipilihan ko ng mga fourth generation doon sa mga tertiary. So papakita ko muna sa inyo mga idol yung mga cutback ng mga panahon na ginagawa natin siya. Bale, ito yung front niya. Dati, nakita niya may sugat sa ilalim, may yung sugat. Ayan. Dati meron yan, mula dyan, hanggang dito, nakalikot lang yan, walang cutback. So yun, nag-decide ako na tanggalin siya kasi talagang walang cutback. Dire-diretso, ang pangit tignan, para siyang spaghetti, walang tapering. So, nung magputol ako dito ngayon, sinunod ko ngayon to. Ayan, tapos, normal na yun, pagka nag-cutback tayo, walang node na maayos. Graft tayo dito. So ayan, grafted to yung sanga na to. Ginraft natin dyan. Tapos ito rin, graft din yan. Ito yung putol. So yun. Kasi kung di natin i-graft, mapapansin nyo yung laki nito tsaka laki nito same. Branches lang yan. Ito trunk. Trunk to. So ito nga pala mga idol ay twin trunk. Okay? So ngayon, nung kinatback natin to, nakakuha na tayo ng tapering. So malaki. Ayan. Cutback ulit. Paliit. Ayan. So pagdating ngayon dito, ito na yung cutback niya. Ayan. Sunod, ito na. Sunod, ito. So hanggang makuha natin ngayon yung tapering. Ayan. Malaki, papaliit. So dati, yung nasa ilalim, nakapababang ganyan. Tapos ito naman, nakataas papunta doon. So walang mga cutback yun. Kaya anong nangyari sa kanya, ang pangit tignan, bulky yung mga branch or trunk na walang cutback, hindi siya nagkaroon ng tapering. So ito, kaya ito nahuli. And then ito ngayon, ito kasi ay trunk lang iniwan. Ito ay meron ng secondary, kaya nauna yan. Kaya sabi ko sa inyo mga idol, kapag magka-cutback tayo, kaya nahuli to dahil wala naman siyang abang talaga na talagang totally atras. Parang primary, ganun. Ngayon dito naman, kaya iyan nauna yan, gawa ng binalik natin siya ng secondary lang. So ano ba yung secondary natin? So mula dito, mula dyan, so ayan yung primary natin. So kinatback natin to dati nung malaki na siya, then nagpatubo tayo ngayon ng dalawa. So ito yung dalawa. Ang tawag diyan ay 1-3. Ito yung 1, ito yung 3. So kaya siya naging 1-3 lang, gawa ng, tingnan niyo mga idol. Kung magpapatubo tayo, papalakihin ko to, gagawin ko tong number 1. Ito ngayon, aabot to dito, magbabanggaan yung sanga sa taas, magiging cross. Ganyan siya mga idol. Ayan, parang ganyan. Ayan, oh. So, hindi siya natural tignan, di ba? Kasi naka-cross na siya. So, kaya ito ngayon, na-develop to ng 1-3 lang. So, ito yung 1, ito yung 3. So, doon ngayon sa nagtatanong, bakit ang 1 dapat laging nasa likod? So, papaliwanag ko yan. Yung 1 kasi, kung wala kayong back branch, pwede na siyang maging back branch. So, as depth. So, kung mapapansin nyo, mataas tong number 1, di ba? So, same din sila na kung ilalagay sa likod dyan,
ganyan din ang posisyon na nasa taas din siya para magmistulan depth, para makita natin. So yun, ngayon, kaya naman ito ngayon ay napunta dito sa harap, gawa ng meron na siyang back, ayun. Di ba? Ayun yung back, ayun, nakita nyo, yung back. Ngayon, kung ito ilalagay ko doon, mawawala na yon. So sayang naman, di ba? Kesa magputol tayo, magkakaroon ng sugat na malaki, diyan sa mismong trunk, tayo na artist, i-develop na lang natin ng maayos yan. So, dyan ngayon nababago yung basic rules ng ating branches. Depende sa angkop na ibibigay sa atin ng ating materyales. So, okay, nandun na tayo ngayon. So, ito ngayon yung ating primary, and then 1, 3, secondary. So, ito ngayon tumubo na to ay 1, 2, 3, tertiary, 1, 2, 3, tertiary, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fourth generation. Bale, ito ngayon, yung mga maliliit na to, yan yung fifth generation na ilalatag ko sa kanya. Dahil ito ay large. Kaya ako siya ilalatag, mga idol. Ang pangit kasi tignan yan. Ito kasi mga nakaangat na, ito naman yung nakahiga. Ito yung mga nakahiga. Ngayon, pag ito nag-ramification yan, makikita nyo na lang, ito lang latag na to. Hindi natin makikita yung latag dito. Yung mga latag na maliliit. Yung maliliit na nakahiga. So, yun yung kulang sa kanya. Kaya ngayon, yun yung i-develop natin. Ang ginawa ko ngayon dito, mga idol, ay pinipilian natin siya. Pagkapili ngayon lahat niyan, ang wawiringan lang natin ay itong malalaki. Dahil pag nagpa-wild tayo at di natin winire yan, nakita nyo, gaganon yan. Mapapalipit ang mga sanga niyan. So, itong mga fourth generation na to, hindi pa natin wawiringan yan ngayon. Hayaan lang muna natin dahil the more na ito'y wawiringan natin, hihina ito at hindi magwawild ng maayos. Kaya ang kinakailangan lang nating wiringan, itong malalaki na to, para lang hindi mawala sa form yung kanyang layout. So tapos, tingnan nyo mabuti mga idol. Yan yung mga putol. Yan yung mga hindi ko kailangan na twigs. So yan. So ito yung mga kailangan natin, naka-alternate pa rin tayo. At kada isa ng tertiary, ay i-develop natin to. So ayan. Ilalatag natin ganyan dyan. Ayan. So konting higa lang, hindi naman siya higang-higa na ganito. So nakaganyan lang siya. Ayan. Para pagka nasa ilalim tayo, ayan, tingnan nyo. Kita siya, di ba? So ito, ganun din. Higa lang ng konti yan. Dahil pagdating naman ng panahon, yung fifth generation na yan, mga idol, hindi na nakahiga yan, aangat din yan. Ang iniiwasan lang natin, yung ating twigs na to ay maging tuwid at mawawalan siya ng, kumbaga dito lang sa taas yan, magtutwigs. Ngayon, pag hiniga natin yan, ang purpose natin is magkaroon ng twigs sa part na to. Yan, ito nyo, yan. Pag hiniga natin ganyan, magkakaroon ng twigs sa part na to. So, magkakaroon ng laman hanggang dito. Hindi yun dito lang. Ngayon, pagka kasi yan, tinrim natin ng tinrim lang ng ganon, hindi nyo sinagad ng trim na dito, sa baba na to. Ang mangyayari, dito lang magtitwig siya, dito hindi. Kaya, kinakailangan ihiga natin para mapuwersa, lumabas yung twig sa part na yan. So, ito siya mga idol nung unang graph niya, kasi yung katawan niya is local balibago. Kinrap natin ng Class A, Viscous Taiwan, yung Batman. So, October 27, 2018 natin siya ginrap. Then, ito naman siya nung mabuo nung February 3, 2023. So, dyan ako nag-decide na hindi ko gusto yung layout, hindi ko gusto dahil masyadong compact, wala masyadong details ang ating mga paddings. Then, nag-decide ako after ng ASPAC, nag-cut back ako, nireset ko talaga siya. So, ayan, nakita nyo naman, yung sanga sa ilalim, ang laki, di ba? Tapos, ang dami nating pinaikli. Then, yung taas naman niya, pinutol natin yung trunk sa taas. Tapos gumawa tayo ng continue ng trunk ngayon. So October 1, 2024 natin siya kinatback ng time na yon. Tingnan nyo mga idol yung una natin pag-graph sa kanya at itong pag-graph ngayon. So ang laki ng pagbabago, di ba? Nung pinutol natin, kinatback natin yan, so marami tayong binago. So kung mapapansin nyo yung malaking trunk na yan dati, yan. Yan sa taas na yan. Mula dyan hanggang doon, tawid dyan. So kasi dati puro ako 20. Hangga't maaari, mabuo ka agad para ma-dispose na eh. Pero ngayon hindi na. Kinakailangan na natin talagang magpatanda at magpaganda ng ating bonsai para makasuporta tayo sa ating club.
Nung pinutol ko ngayon to, nung pinutol ko to, meron diyang node. Ito yung node na yun. So wala ito dati. Wala yan. Habol natin yan. So itong part na yan, kulang 3 years na ang edad niyan, yung part na yan. So pagkaputol natin, ayun, ito nyo. So nagkaroon tayo ng tapering dyan, di ba? So dito rin, nagputol din tayo dito. Ayan. Nagputol din tayo sa part na yan. So mahaba yun dati. Pinutol natin, then split. Pag split, ito na ngayon siya, dalawa. So doon, ganun din. Split din. At ito yung nadagdag sa kanya nung ginagawa natin sa labas. Napapansin niyo na sa likod na yon? Patubo natin yung mga idol. Sa likod yan. Ayun. Ito niya. So gagawin natin yan back branch and then magkakaroon ng sulo dito sa part na to. So lalabas yan sa part na to. Bale, ang mangyayari dito mga idol ay magiging 3 ang ulo. Isa, dalawa, then ito yung main. So mapapansin nyo, gandang tignan, no? Pag nasa front tayo, masisilip natin yan, di ba? So tapos ngayon, lahat ng pinagputulan natin, kagaya nito, lahat ng pinagputulan natin na yan, hanggat maaari, kahit ganyang kaliit, lagyan nyo ng gamot. Kasi, ang hibiscus, share ko lang sa inyo mga idol, pinapasok ng borer yan. So, pagkakataon na nilang makapasok pagka ganyang may butas, ganyang may mga sugat. Kaya alagaan nyo yung mga hibiscus nyong may sugat, lalo na yung mga buo na hibiscus na magpuputol kayo ng twigs na kahit ganito lang kaliit, lagyan nyo ng gamot. Dahil dyan pumapasok yung borer. Once na pumasok ang borer, magugulat na lang kayo, magkakrak-krak yung mga balat na to. Then, pag nag-crack ngayon yan, nasa loob na sila, hanggang i-dieback na nila yung mga twigs natin. So, ang kinakain nila yung maliliit. Itong maliliit na parte na to. Pero yung ganito kalalaki, hindi na. So, yan. Ito lang yung mga kinakain nila. Yan ang gustong-gusto nila. So, yun lang mga idol. At sana meron kayong napulot na tips dito sa aking ginagawang hibiscus. At maraming salamat sa inyong suporta. God bless. Yun.